Today, I still want to continue to share to you some of the things in one day that I accomplished during my stay in the Philippines with my mom in our place there in Batangas, Philippines. And here, as you can see, our place is in the kitchen. We are preparing our one day food for our breakfast, for our merienda or snacks, for lunch, and even for dinner. Here, I'm preparing a sandwich spread. You see, I got eggs that smashing. This is the way to do it. I smashed first, then I put some of the ingredients just like the chopped carrots and onions. This is chopped into small pieces. I mixed it with mayonnaise. There. Mix it already. After I mix it, I put some salt to taste and black pepper. There you have it. And when I mix it up, finish already, it comes out beautifully. My mom said it is very delicious when you spread it into the bread. And here we are preparing for our pancit, for our lunch. We want to cook the bihon. And these are the ingredients with canton. Not only bihon, with canton. And there we are sauteing already the meat. Wow! Here all the ingredients put together already, just like stir frying it together with the meat. There you have carrots, beans, chincharo, what else? Garlic and onions, of course, and the rest is the cabbage. We put some taste so that it will be very delicious. The pancit that is so popular. Here, we set aside first the toppings or the ingredients that we cooked. Then we proceed to cook the bihon and the canton. And when it is soft already, we just mix it like this. Not so dry, not so wet. And we put some toppings on it. Yes. We have half we put or set aside first. After we'll put again as a toppings. And here we mix it up so that will be completely blended the taste with the bihon and canton. Sige, tabi nyo yung orasan. There, our finished products. We are finishing it by chopping up the ingredients that we separate or segregate before this. And it's very beautiful to see that the beautiful different colors of toppings are on top. Lola! Video muna ako. That's it, lunch. This is my room that I'm using during my stay in our place, in our house. And after lunch, we just changed, or I just changed the bed sheets, the beddings of my comforted bed. These bed sheets are remembrance already of my younger years when I'm still staying in the Philippines. Ayan, pinrepair or inahanda na natin ang ating
mga ingredients na gagamitin sa ating ginataan na isda. Ano nga ating isda yan? Tambakol. Lagyan na po natin sa ilalim ng kawali or bago ilagay ang isda na nasa ilalim ang bawang, sibuyas, at saka luya na merong pinatuyong kamyas or kalamyas. Yan. Ilalagay natin mamaya din ito, itong mga talong at siling haba para sa ginataan. Ngayon, ating ilalagay ang isda sa ibabaw nito. Ayan ang ating tambako. Ilalagay natin. I-roast po natin ang ating gata dahil kahapon binili natin ito ng fresh at inilagay natin sa freezer. Ngayon, dinidip-roast po natin para magamit natin sa ating ginataang tambakol. Yan, nilagay na po natin ang ating isda sa ibabaw. Ito po ay ating pakukuluan. May kasama ng gata. Yellow pa. Yellow pa. This is the finished products of our one dish that just cooked. Very nice, very delicious. This is the fish that cooked in santan or coconut milk. Here, come with me, join me. Just I want to show to you the surroundings of our place or our house in the Philippines. Here, there's a lot of malunggay trees. Here, I'm getting some to cook. So, just show to you around. You follow me. Lots of trees of malunggay is in the other side of our place. Wala eh. Nagtsatsaga po. Ay, anong haba na nga agad niya? Ang aming malunggay, nakapanguhan na. Patay. Kita nyo ang iksi. Naman. Wala. Ari, ewan, ba't matigas? Ayan, nandito kami sa ilalim ng puno ng ano kang tawag din? Coconut dwarf. Iniikot namin ng aking mahal na ina ang kanyang asyenda. Ay ilog. Ngayon, nilagyan na ng dike. Kaya yan. Meron ng ito sa aking kapatid na bunso, nag-aalaga ng manok. May kamyas kami dito na puno. Wala nang bunga rin. Ito, mga puno ng ano ga ito? Mangga inay. Ay baka kayo mabagsakan, wag nang hawakan. Ari, may malunggay din, may mababating niyog. Puro banana. Tapos ang puno ng mangga pagkalalaki. Ari, matagal na mas may edad pa ari sa akin. Hindi lang malakas ako. Aring manggang inay na ari ay tingnan ninyo, may anay baka bungag sa kadaming puno din sa likod ng bahay namin. Ayun ang bahay namin. Kubo ng kapatid ko yan na bunso. Wala na dito yung bunso at nagtatrabaho na. Lagayan ito niya ng mga manok niya. Yan, akin na inay. Na akin ito. Ring ang akin, lola. Hindi ka. Yan. Nadala na ng bagyo ang kubo. Sira na. Wala na repair. Wala na kasi yung kapatid kong bunso na lalaki. Yan. Yung kubo niya.
Nung umuwi kami ng May dito, hindi pa ito ganito, sira na kasi ngayon. Noon ayun, inilabas na yung mga lumang TV. Nilagay doon sa isang kubo. Yun ang aking asong si Duet. Nako naman, ang aking doggy. Ito yung likod, madaming puno ng mangga dito. Are, puno ng kamyas or kalamyas. Ari duhat. Ari isang ari. Dali. Ari puno ng duhat ay walang bunga. Ayan, puno ng duhat. Mangga. Katataas ang puno. Gayo. Si Chucky. Ayan, mangga rin ito. May mangga menong gayon ay mangga. Ayun, ay kataas naman. Paano ka kukuhanin? Malawak. Malawak din ang walisin. Pag hindi nawalis araw-araw ay ang daming dahon. Halika, Lord. Merry Christmas. Walis muna tayo at napakarami ng laya. Malapad-lapad na rin, nawalis. Yung naka-exercise sa umaga, baka ikaw ay mahulog. Ako po, ito nagbibideo ko. Binibideo nga ako, mamaya ka naman bumagsak. Yan. Kalapad ng bakuran ng aming lola. Ng aming mother team. Lapad na lapad ay ang layak. Ito na, sa dami naman ang puno. Nagbigat na rin pagka malakas ang hangin. Ay bagsak ng bagsak ay hindi lutusan yan ng walisin. Hindi matapos-tapos. Kaway-kaway, Nay.